Ilang saglit pa, si Joaquin naman ang nagsagawa ng task. Oh! Na-excite po talaga ako kapag may opportunity po ako mag-open up at magkwento sa mga inner feelings ko po. Joaquin! Yeah, oh my God. Go, Joaquin! Para walk out. Go, Joaquin! Let's go. 2025. I love that. So, ang ugali na gusto kong iwanan sa 2025 ay ang aking procrastination. Isa to sa mga bad habits ko. May mga instances sa schoolwork ko na, okay, ginagawa ko naman sila, pero it gets to a point where tinatapos ko lang siya like an hour before the deadline. So, I believe that's a bad habit and you can bring that to anything in your life. Kailangan kong gawin ko na. Like, at the moment. Like, as soon as I think of it, I do it. Yeah. And for 2026, I want to focus and learn. I love learning. Isa talaga sa mga course ko sa buhay ay no matter how much I've learned, no matter how much I've been through, I always like to say na wala talaga akong alam sa buhay. There's always room for improvement, room for learning. Period! Sunod na ibinahagi ni Joaquin ang kanyang takot. Yung pagkakamali, I hate failure. Nung weekly task 2, leader ako noon. Nung nag-fail tayo, feeling ko na kasalanan ko. I hate making mistakes and I'm scared of it. Ayoko magkamali kahit meaningless po siya in the grand scheme of things. Gusto ko talaga magtagumpay sa lahat ng mga bagay sa buhay ko. Gusto ko po talaga ipakita sa nanay ko at sa mga tao na she didn't raise a loser. That she raised a winner. And I prove myself to her even if I know well that, you know, she appreciates me for who I am. Pero para sa akin po, I just have these standards talaga, kuya, na I want to achieve my best. I want to be my best. At kung nagkamali ako or kung nag-fail ako, ibig sabihin, I'm not doing my best. And I want to leave that. I want to adapt yung mindset na okay lang magkamali. And yeah. So for 2026, gusto kong ipakita sa mga tao ang competence at dedication ko. I think that practice doesn't make perfect. I think practice makes better. You can always get better, and you're always better than that. Ang huling ibinahagi ni Joaquin ay tungkol sa pagpapatawad. Come on, come on, come on. Oh, Lido Yun, is that you? Oh, Lido Yun. Di ba yung So si Lido much. Yun? That's a compliment. Ang hinanakit na nilagay ko sa 2025 na iiwanan ko ay ang hinanakit ko sa sarili ko. Honestly, tulad sa inyo, wala talaga akong hinanakit sa mga ibang tao. Yung hinanakit ko sa dad ko, pinatawad ko na siya long time ago. And I feel like he made up for it naman. And I really respect him for that. But, again, isa din sa mga mindset ko sa buhay ay everything's a choice. There's no one to blame but yourself for everything. Even if you don't have control over the weather, control mo pa rin yung reaction mo. So I think everything bad that happens, I blame myself. To be honest, I think that's a healthy mindset for me. And then, I also wrote myself for 2026. I think we have to forgive ourselves, move forward, and always look to improve. Madali po ito para sa akin dahil hindi naman siya ganun kabigat. Kuya, medyo trust ko na po yung mga housemates at ang dami na po naming pinagdaanan at kilalang kilala na po namin ng isa't isa. Naghanda na ang huling magbabahagi na si Princess. Halos magkakasame lang din kami ng mga gustong iwan, kuya, kasi may mga traits din akong ganun eh. So medyo natamaan ako, kuya, sa mga sinabi nila. Yun din yung time for reflection eh, para sa lahat. So ang ugali na gusto kong iwan sa 2025 ay pagpaprocrastinate ko. Kasi every time na may hindi ako nagagawa, sinasabukas ko na lang, nagko-compile siya and yun din yung nagko-cause ng anxieties and worries sa akin. So sa 2026, ang gusto kong mas mahubog ay
ang pagiging generous ko, not only towards other people, but most especially sa sarili ko. Magbigay pa ng tiwala, ng saya, at especially pagmamahal sa akin. Kasi feeling ko yun yung kulang sa akin. And gaya nga ni Carmel, mas gusto kong maibahagi yung gift of talent ko. So ayun lamang, maraming salamat. Binigay sa'yo yung talent na yan para i-share sa mundo, i-share sa ibang tao. Kasi hindi mo alam, naka-inspire ka na pala ng tao. Lalong-lalo na po dito sa journey ko, kuya, na-realize ko na sobrang talented ko pala. Ayoko siyang i-keep for myself. Feeling ko it's something na kailangan kong ibigay at ipamala sa ibang tao. For the next is yung mga takot ko. Before pa is yung career/studies ko talaga. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung ano yung ipaprioritize ko. Whenever I think about my career path dito sa entertainment industry, it's so full of uncertainties. And sa totoo lang, mas may times pa na sabihin ko, mas gugustuhin ko na lang mag-focus sa studies kasi at least doon, mas sure ako. Minsan lang din naman yung opportunity dito. So, hanggang ngayon po, yun pa rin yung fear ko na baka mali yung choice ko. Ngayon ko din na-realize, kuya, na mostly naman po ng kinakatakot ko or worries ko, kuya, is hindi naman nagkakatotoo. So, sa 2026, gusto ko na mas maintindihan ko and masunahin ko yung sarili ko nang hindi ko iniintindi kung anong sasabihin sa akin ng ibang tao kapag inuna ko naman yung sarili. So yun lang. Alam ko naman sa sarili ko na kaya kong pagsabayin, na kaya kong maabot yung pangarap ko. Pero ino-overcomplicate ko siya, kuya, na parang sa isip ko, hindi, dapat isa lang. Mag-focus ka lang sa isa na pwede namang pagsabayin. So, sa 2025, I was too hard on myself. Palagi kong sinisisi yung sarili ko sa lahat ng mga ginagawa ko. And feeling ko tendency ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko, nire-regret ko eh. Which is ayoko ng ganun. Kasi nga, sa lahat ng mga mistakes na ginagawa ko, sobrang dami ding learnings talaga na nakuha ko. Which is, I think, it's more valuable talaga. So, sa 2026, ang gusto ko naman is mapatawad ko na yung mga tao na talagang nag-iwan ng sugat sa aking puso. Kasi I'd be lying if I say wala akong grudge sa kahit kanino. Meron. Di pa siya nag-heal. So, I really wanna let myself heal at the same time. Mapatawad ko din yung sarili ko for that. Thank you. With 2026, it's all about loving myself.